Okay, maganda po 'tong sinabi rito ni ano ni ito po ang tema. Kasi litong-lito tayo. Ako first time ko kasing makaranas ng hearing before Senate impeachment trial mismo, no. Nakadalawang impeachment trial na po ako na sinubaybayan ko araw-araw. Tuwing may hearing, yung Senate impeachment hearing. Sa totoo lang po, first time ko to at hindi ko alam ano yung pagkakaiba. Ngayon, ito po pala yung pagkakaiba, no? Mula po sa sinabi mismo ni Luistro kay Marcoleta. Ayan po yung sinabi ni Luistro kay Marcoleta. If you are questioning about the credibility of Madriaga, I will prevent you. Ganito po natin isasum up yung naghanap, no? Pag ang question po ng mga nagtatanong na congressman ay ang kredibilidad ni Madriaga, ipapatigil niya po. I will prevent you. Pipigilin niya. Sino man sa mga nagtatanong na congressman, miyembro ka man ng komite o hindi, once na ang tema mo ay questionin na yung kredibilidad ni Madriaga, ipapatigil ka ng committee. Yan po ang pinakamalaking tanong na sa ating mga Pilipino, no? Sabi nyo, bloodbath. Inimbitan nyo pa si BP Sara. No? Sagutin muna natin bakit hindi dumadalo. May isang attorney nagpaliwanag niyan. Vlogger din tong attorney na to, nakalimutan ko lang yung pangalan. Ang pahayag niya, talagang hindi dadalo si BP Sara dyan dahil once na dumalo si BP Sara, kinikilala niya na yung hearing na ginagawa ng mga congressman ay kinikilala na ni BP Sara. Kaya iniiwasan po niyan dumalo kasi kinu-question niya yan sa Supreme Court. Magiging moot na po yung pag-question niya sa Supreme Court kasi kinilala niya na. Dumalo nga siya, di ba? Katunayan, dumalo nga siya. Pero sa ngayon po, dahil hindi po siya dumadalo, tuloy po yung pagko-question niya na sa tingin niya mali itong ginagawang hearing. Okay. Ito po yung nangangantya po na bakit hindi nilang hayaan yung mga House of Representatives. Dahil po dito. Tignan po ninyo. Gusto nilang i-distinguish na hindi ito pre-trial, hindi ito trial. Sa makatuwid, kung hindi ito trial, bawal mong i-cross-examine yung isang anong tawag diyan? Testigo. So bakit nyo pa po tatanungin yung testigo kung bawal naman pong i-cross-examine? Sa madaling salita, sinasama po ni Luistro na pag ang kredibilidad na ni Madriaga yung kukwestiyonin, hindi na natin pwedeng ituloy, ipe-prevent kita. Kahit sino ka pa man. Ang tanong ko naman, bakit pa kayo naghihiring kung bawal naman palang usisain o palabasin kung yung paghihiring ay yung testigo nyo ay may katotohanan ba ang kanya sinasabi o wala? Ako po, ang paniniwala ko nung una, akala ko, kaya nga maraming namamatay sa maling akala, ay yung buong akala ko po nung una, once na sinalang po yan, yung mga testigo, pwedeng questionin ng mga miyembro ng komite. Pwede nilang i-cross-examine. Kasi gusto nilang i-cross-examine nila para makita kung ito bang testigo na to ay nagsasabi ng totoo o hindi. Kasi po kung hayaan nyo lang magsabi ng kasinungalingan, hindi ko po sinasabing mga sinungaling yung mga nagpunta ron. Hindi ko po yan sinasabi. Ang sinasabi ko po, pag hinayaan nyo lang sila magsinungaling, ginagamit lang ng mga tao na kasabwat nitong nagsisinungaling yung committee ninyo para manira ng isang vice president. Yun po yung punto. Bakit hindi nyo lang idirekta na lang sa Senado pala? Yan lang pala ang kayang gawin yan. Anyways, nariyan na tayo. So pinagkwento, sa madaling salita, pinagkwento nila yung main, yung kaisa-isa nilang testigo
na nagbibintang kay BP Sara. Yung iba naman kasing testigo, hindi naman nagbibintang eh. Ito po, kaisa-isang testigo at yung dalawa pong nagrereklamo, dito pala nakabatay kay Madriaga na to. No? Kaya importante po ito para makita natin kung nagsisinungaling si Madriaga, baliwala na po talaga yan. Ngayon po, nagsisinungaling ba si Madriaga? Yung mga kwento niya ba ay napakahirap paniwalaan? Doon po muna tayo sa siguradong nagsisinungaling si Madriaga. Yung iba kasi, mahirap lang paniwalaan eh. Ngayon, kung bakit po pumayag itong committee na ganyan ang sitwasyon, hindi ko po rin alam, no? Kinakailangan yata talaga nila na sagutin. Yung outright po ng mga kasinungalingan ni Madriaga. Basahin po natin itong kodigo. Una, may sinasabi po si Madriaga na siya daw po ay nagregalo nung painting. Meron kasing picture to si BP Sara nung maikli pa yung kanyang buhok na may isang painting na nagpa-picture siya na nakatitig sa kanya yung walang muka. Sabi ni Madriaga, ito yung claim ni Madriaga, no? Ang claim po ni Madriaga dito sa painting na to, sa kanyang testimonya, iginit ni Madriaga na ang painting na ibinigay kay BP Sara ay mula umano sa kanyang scholar sa Laguna. Ayon po kay Madriaga, nagregalo po ako sa kanya kay BP Sara ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. So may scholar pala to si Madriaga, no? Pinagawa ko po ng painting na yan, tapos kinuha ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Okay. Bakit po nagkukwento ng ganito si Madriaga? Ini-establish niya na talagang sila ni BP Sara ay very close. Katunayan, nagregalo siya ng painting kay BP Sara. Yung mga tipong ganun, nag-establish sila ng kwento na very close ako diyan kay BP Sara. Okay. Pero agad itong pinabulaanan, itong problema sa kasinungalingan eh, nang naka-live. Agad-agad po, eto na po yung painter mismo. Yung nag-paint po nito, pakita lang po natin kung ano yung painting na pinag-usapan natin. Yan pong painting na yan po yung si BP Sara, may clip pa po yung buhok. Ayan pong babae na napapagitnaan ng painting, yan po mismo yung nag-painting niyan. Okay. Sabi po nung nag-painting, eto. No? Kasi ang claim ni Madriaga, scholar niya na ang painter niyan eh. Ayon kay sa painter mismo na si Tanya Gaisanoli, na isang original na artist ng naturang artwork, I gifted this painting to BP Sara when she was mayor of Davao City in 2021. Iniregalo ko ang painting na ito kay BP Sara nung siya ay mayor pa ng Davao City. Anything otherwise is false. Anumang salungat sa aking pahayag na ito ay kasinungalingan. Okay. I'm not a scholar. I'm not from Laguna. I am from Davao. Life is here. Yan. Okay. So, eto po, pinakita rin po nito ni Tanya Gaisanoli, yung luma pong post ni BP Sara na kasama po yung painting niyan. Ano po ang ibig natin sabihin? 'Di ba? Yan po blatantly napakasinungaling nito ni Madriaga. Mismo yung painter na nagsabi na hindi ako scholar niya ni Madriaga. Hindi ako nag-regalo ng painting kay BP Sara dahil sinabihan siya ni Madriaga na magregalo ng painting. Ako po mismo yung nagregalo kay BP Sara. Hindi po ako taga Laguna. Ako po ay taga Davao. Alam niyo po, may kasabihan tayo. Falsis sa batas, falsis in uno. Falsis uno. Falsis dos. Falsis tres. Jesus falsis. Falsis. Ang pangit mo. Yan po.
Yan po ang kasabihan natin. Na pag nagsinungaling ka po sa isang bagay, maaari pong ang mga sinasabi mo ay pawang kasinungalingan. Kasi kaya mong, kumbaga, sa batas po yan, kaya mo palang magsinungaling. Di ba? Paano niya kaya naisip, no? Sa dami siguro ng kasinungalingan na gusto niyang sabihin, hindi niya ba naisip na mayroon totoong nagpinta niyan? Hindi niya ba naisip na yung totoong nagpinta niyan ay maaring pumalag pag sinabi niya na kiniklaim niya na siya ay scholar ni Madriaga? Yan po. Patunay po na kasinungalingan. Yung iba po, hindi po natin, bagamat naniniwala tayo na kasinungalingan, no? Bagamat naniniwala tayo na kasinungalingan yung mga sinasabi niya sa iba, hindi naman natin kayang patunayan na kasinungalingan yun kasi wala naman tayo ron. Pero, napaka-imposible po talaga ng mga kwento. Iisa-isahin po natin yung mga imposibleng kwento na yan. Di po ba? Halimbawa po, yan. So yan kitang-kita nyo, kasinungalingan po yun. Ito po yung mga napaka-imposible ng kwento. Alam niyo po, sa mga kwento po ni Madriaga, parang Superman siya. Di ba? Gusto niyang palabasin na sindikato yung Duterte. Na halos lahat, di ba yan Quadcom? Gustong palabasin ng Quadcom no na lahat ng mga lahat ng krimen sa Pilipinas, ang pinakaulo si Duterte, di ba? Okay. Alam niyo po kung sindikato, tandaan po ninyo, marami pong tauhan yan. Dito po, sa mga kwento po ni Madriaga, sinasabi niya na napakalawak na sindikato nitong mga Duterte. Hindi niya naman sinabi na ganun mismo, no? Pero ganun yung gusto niyang palabasin. Pero ang katakataka, iisa lang ang tauhan ng sindikato ng Duterte. At yan po si Madriaga. Kasi siya lahat Siya lahat yung inutusan. Halimbawa po, sasabihin niya si Manscarpio ay involved sa drugs. At ang inutusan na magpuslit ng tinatawag na magnetic lifter na naglalaman di umano na napakaraming droga ay si Madriaga, inutusan ni Manscarpio. Ang inutusan po ni Tatay Digong naman na ipaligpit ito si Trillanes dahil sobra-sobra na yung pambabatikos, si Madriaga pa rin. Di ba? Nakukuha nyo? Tapos, yung nagbukas ng mga bank account para pumapasok na illegal na pera, si Madriaga pa rin. Tapos, yung nangunguna sa kampanya ni BP Sara, si Madriaga pa rin. Legal yun Legal, si Madriaga pa rin. Illegal, nangunguha ng pera sa mga pogo, si Madriaga pa rin. No? So, si Madriaga ay direkta, tauhan ni Tatay Digong, tauhan ni BP Sara, tauhan ni Manscarpio, tauhan pa, involved pa, pati si Harry Roque. Ang dami. Alam niyo po sa sindikato, siguro sa simpleng sindikato, hindi lang po isang tauhan yan Pinapaniwala tayo nito ni Madriaga na tauhan, na siya lang po yung tauhan ng sindikato na to. Sa kanya lang umaasa lahat. Yung buong pamilya Duterte, pati yung mga kaibigan ng mga Duterte, sa kaso na yan si Harry Roque, siya pa rin po yung inaasahan, nakikilos para sa lahat-lahat. Ang galing po talaga. Dinaig pa po ang Superman. Talagang siya lang po ang lahat na pinagtitiwalaan. Ibig sabihin, sa sinasabi po ni Madriaga na to, na panay imposible na. Pero iisa-isahin po natin yan. Baka sabihin nyo, inano na naman ni Badong, nagkwento na naman. Eto po, narito na kasi. Dito po sa kwento ng politiko, inilarawan po, doon po kay Madriaga, sabi raw ni Madriaga, kasama siya sa mga plano. Alam niyo yung plano na nag-usap si BBM. Ito talaga nakakatawa Alam na alam po natin
na si Tatay Digong po, Bongo, 'di ba? Ang kandidato talaga ni Tatay Digong, para maikwento lang po kasi na ano kami nito eh, lito-lito na po kami. Hinihintay po namin kay Tatay Digong kung sino yung presidente natin. Ibabalik ko lang po ng konti yung kwento sa inyo. Ito kasi yung ayon kay Madriaga. Kay Madriaga muna, tapos ito yung tunay na naganap. Ayon sa kwento ni Madriaga, at around 2021, late, early 2022, around 2021 or early 2022, nagkausap raw po si Tatay Digong at saka si BBM. Okay. So ayon sa pag-uusap nila, papayag si Tatay Digong na maging Vice President ni Sara Duterte. Maging Vice President si Sara Duterte, pero term sharing, no? Magbibigay si BBM ng time na si BP Sara naman yung tatakbo, na magre-resign siya para si BP Sara naman yung maging presidente, at tatakbo pa rin si BP Sara sa 2028. Okay, yung kwento muna ni Madriaga, yan po yung kwento ni Madriaga, kaya antindi, 'di ba? Tapos dahil hindi po pumayag si BBM, kaya may plot to assassinate BBM to para po magkaroon ng maging presidente si BP Sara. Yung time po na yan, 2021 o early 2022. Yan ayon kay Madriaga. So, buo na po yung kwento na dapat time sharing si BP Sara at si BBM. So, bakit po napaka-imposible nitong kwento na to? Una po, nariyan kami, no? Pinipilit po ng lahat, meron pong panawagan na run, Sara, run. Wala pa po yan. Wala pa po tong kwento, wala pa po yan si BBM sa eksena. Malayo pa po si BBM. Nung una pong sa totoo lang po, nagsisecond pa kay Isko. Nagsisecond pa po kay BP Sara bilang presidente si Isko eh. Ang layo pa po ni BBM. Siguro mga 3 or 4 number 3 or number 4 siya. Nung time na yon na tatakbo pa si BP Sara. Kasi halos isa lang yung pagkukunan nila, yung Duterte. Yung pro-Duterte, yung mga maka-Duterte lang po yung pagkukunan nila pareho ng boto. Yung pro-Duterte na yun, boto yun ni BP Sara. So sa madaling salita, ayaw talaga tumakbo ni BP Sara. Yan po, alam na ng lahat ng tao yan, maliban kay Madriaga at maliban sa naniniwala kay Madriaga. Paano kayo maniniwala na number 1 sa survey si BP Sara, gusto niya palang maging presidente, papayag siya na term sharing, no? Samantalang at that time, wala pong komunikasyon si BP Sara at saka si Tatay Digong. Sabi nga, tandang-tanda ko yung sabi ni BP Sara eh, na nung 2019, nagbigay po siya ng nagbigay po siya ng 2019, I give light. This time, I will not give light to you anymore. Yung sa grupo ni Tatay Digong. Parang may tampuhan po yan eh. Di ba? Okay. Kay Tatay Digong naman po, ang kandidato niya talaga si BP Sara. Kaya po si Bato ang nag-file po ng candidacy ng presidente at si Bongo po ang pinail po ni Bongo for vice president. So president po si Bato, vice president po si Bongo. Pero pagpapail pa lang po ng certificate of candidacy, nagsasabi na po si Senator Bato at that time na stand-in lang siya ni BP Sara. So talagang ang gusto ni Tatay Digong, Sara, Bongo. Yun po talaga. Ngayon, kalaunan, ayaw talaga pumayag ni BP Sara na tumakbo. Gusto niya mayor. Yan na nga po yung kwento na napasubo siya kay Amy Marcos, napapayag siya na tumakbo na vice president.
Wala po sa isip ni VP Sara na tumakbo ng Vice President kasi gusto niya maging presidente. Kaya po yung sinasabi ni Madriaga, nakabatay yung kaya tumakbo ng Vice President si Sara Duterte dahil gusto niya maging presidente, malaking kalokohan po yan. Number 1 na nga si VP Sara na presidente. Bakit po siya tatakbo na Vice President kung ang layunin niya maging presidente? Hindi po ba yan po ang pinakamalaking kalokohan sa lahat, yung sinasabi nila na yan? Okay. Yun po ang unang imposible. Kaya, dahil sa kwento na yun, nung hindi pumayag si BBM, meron na pong assassination attempt na siya pa rin ang involved. Si Madriaga pa rin. Kaya sabi ko nga, napaka-imposibleng kwento. 'Di ba? Mapalegal, illegal. Siya po yung inaasahan ng pamilyang Duterte. Hindi lang po ni BP Sara. Buong pamilyang Duterte umaasa sa kanya. Sa kanyang serbisyo. Daig pa po si Superman. Parang Diyos na nga si Madriaga. Okay. Yan po ang isa pang napaka-imposibleng kwento ni Madriaga. Ano pa po? Inisa-isa na natin yan. Ito po, sa Manila Bulletin. Rodrigo Duterte has, ito po ang ayon kay dapat daw gustong ipa-assassinate ni Tatay Digong si Trillanes, no? Ayan, gusto niya ipa-assassinate. Tanong niyo po kung kanino? Kay Madriaga. Kasi hindi niyo lang po pwedeng, di ba dapat kasama siya dyan, no? Ayan. Tapos, kaya daw hindi na-assassinate, hindi na raw tinuloy ni Digong. Ito po yung sabi ni Madriaga pinamomonitor na lang at pinasabotahin na lang. Kasi, nireject daw ni Tatay Digong yung ideya na i-assassinate si Trillanes dahil po sa AFP. Meron pong mga, kumbaga, kahit papano, si Trillanes po ay merong mga tropa pips sa AFP. So, masisira si Digong sa AFP. Grabe, no? Si Digong na naman, assassination attempt naman kay Trillanes. Tsaka bakit gustong gawing binibida nila si Trillanes? Okay, laging gustong kasama. Eto naman po, si Laila de Lima naman, ang nagsabi nito, nag-execute ng bank secrecy waiver si Ramil Madriaga para buksan ang bank account niya at patunayan niyang naging dami siya ni Digong. Si BP Sara, willing din kayang pumirma ng waiver? Yan po ang sinabi ni Laila de Lima. So, again, eto na naman ang kwento ni Madriaga. Nagbukas raw po siya ng mga bank account. So, hindi lang po pala siya bagman ni BP Sara. Siya po ay dami rin ni Tatay Digong. No? Ayan, no? Ayan. Nag-execute ng bank secrecy waiver si Ramil Madriaga para buksan ang bank records niya at patunayan naging dami siya ni Digong. Ngayon, paano nyo naman mapapatunayan ngayon, Laila de Lima, na yung mga bank account ni Madriaga ay dahil sa pagiging dami niya kay Digong? 'Di ba? Mahirap na namang ipaliwanag 'yan. Tignan niyo po, pati yung mga pera ni Digong. Biruin niyo, no? Lahat po talagang siyang pinagkakatiwalaan. Pati po pera ni Digong sa kanya na rin pinagkatiwala. Napakarami po, no? Napakarami pong pwedeng pagkatiwalaan ni Tatay Digong. So lahat po silang buong pamilya sa mga hindi po nakakakilala. Okay, ngayon, tanong natin, meron kayang lalabas na bank account itong si Madriaga? Pwede po. Bakit po pwede? Hindi po ba si Madriaga, ano po ba ang kaso ni Madriaga? Bakit siya nakakulong?
kidnap o ransom. Posible po ba na magbukas si Ramil Madriaga ng bank account? Pwede naman. Marami po bang pumapasok kayang pera kay Madriaga? Malamang. Dahil pinuno po siya ng isang sindikato. Sindikato po ng, yan po yung kaso niya. Hindi ko po bintang yan. Yan po ang kaso niya. Kidnap o ransom. Wala bang pera sa kidnap o ransom? Ang question dyan, pati ba naman yung pera ni Madriaga na ikiniklaim niya ngayon na yun ay pera ni Tatay Digong? O di i-trace nyo. Kumpiskahin nyo yung pera. Hindi pa, kay Tatay Digong pala. Yan ba ay galing sa illegal na gawain? Kunin nyo lahat ng pera na yan ni Madriaga. Naalala ko nung panahon ni Erap eh. Binintang sa kanya, sabi, kay Erap, kanya daw yung mansion, yung Boracay mansion. Naalala nyo, yung makaedad ko, mas maedad pa sa akin. Naalala nyo yun? Binibintang kay Erap yung mansion, Boracay mansion sa Quezon City. Sabi ni Erap, hindi akin yan. So, kinuha ng pamala. Wala pala may-ari eh. Ganyan po gawin niya sa mga kiniklaim niya na kay Digong yan. Kunin niyo! Yan po Talagang napaka-imposible. Ang laking sindikato, gusto niyang palabasin na ang pamilyang Duterte, malaking sindikato, na iisa lang ang tauhan, si Madriaga lang. Kaya nakakatawa po eh. Okay.